Mula ng gabi ng pagkikita namin kay Tio Elias, nagbago na ang pananaw ko sa lahat. Hindi ko na matignan ang mga anino sa parehong paraan. Lahat ng kakaibang ingay sa gabi ay tila may ibig sabihin. Araw may mga matang laging nakamasid sa likod ng kadiliman, at unti-unti kong nararamdaman na may bahaging konektado sa akin ang lahat ng ito. Isang umaga, habang kumakain kami ng adahan, napansin kong tahimik si nanay. Hindi niya sinasagot ang mga tanong ko, ni hindi niya ako tinitingnan sa mata. Si Lando naman, simula nung gabing yon, bihira na akong sabayan pa uwi. Parang iniiwasan na niya ako. Napansin ko rin na ilang kapitbahay ay tila umiiwas kapag dumaraan ako. Isang matandang babae pa na ang pabulong na nagsabi sa isa pa, "Yan ang batang malapit sa aswang. Delikado yan." Hindi ko maintindihan kung bakit biglang ganito ang treto nila. Ako ba ang mali? Ako lang naman ang gustong makaalam na totoo. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman kong may malalim pang lihim na ayaw nilang malaman ko. Hanggang isang gabi, habang nasa kusina ako at nagyuhugas ng pinggan, bigla akong nilapitan ni nanay. "Anak, may kailangan kang malaman," mahinang sabi niya. Umupo siya sa kahoy na upuan, bitbit ang isang lumang kahon na yari sa kahoy at nakatali ng abaka. Maalikabok na at may ukit na simbolo sa ibabaw, parang mata na may mga pakpak. "Ang lolo mo, hindi siya ordinaryong tao," tanimulan niya. "Manggadamot siya noon, pero hindi lang basta albularyo. May kakayahan siyang makakita ng hindi nakikita ng iba. Isa siya sa mga tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Pero isang gabi, may isang aswang na dumating. Hindi niya kinaya at nawala siya habang lumalaban. Tahimik akong nakikinig, nalalamig ang mga kamay. Matagal naming itinago ito sa iyo. Ayaw naming madamay ka. Pero simula nung nakita mo si Elias, napukaw na ang lakas na namana mo sa dugo niya." Binuksan ni nanay ang kahon. Sa loob, may isang makinang na mutya, kulay asul na parang tubig dagat. Nakabalot ito sa pulang tela. Ito ang iniwan ng lolo mo. Isa siyang tagapag-ingat ng mutyang ito. Galing daw ito sa isang diwatang bante ng kagubatan. Huwag mo sana akong tanungin kung totoo o hindi. Pero anak, hindi ka na ordinaryo. Hindi ako makakibo. Sa isip ko, gusto kong isigaw na ayoko nito. Gusto kong bumalik sa normal, sa mga gabing tahimik, sa buhay na walang lihim, walang panganib, walang mga matang nagmamasid sa dilim. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Inagmasdan ko ang mutya sa liwanag ng buwan. Sa kalmadong kislap nito, may kung anong alon sa dibdib ko na parang tawag. Pakiramdam ko'y may gumigising sa loob ko na hindi ko pa lubos na naunawaan. Kinabukasan, hindi ko na mapigilan. Bumalik ako sa kakahuyan, doon sa bahay ni Tio Elias. Pero pagdating ko, wala na ito. Uling, abo, at mga sirang halaman lang ang naiwan. Para bang may sumobog o may nilinis na puwersa. Doon ko siya nakita. Isang diwata, may mahahabang buhok na parang talahib at mga mata niyang kulay ginto. Nakashoot siya ng balabal na gawa sa dahon at bulaklak. Nakatayo siya sa gitna ng mga abo, parang siya ang bante ng lugar. "Anak ng tagapangalaga," bulong niya, "gising ka na." Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ko, nanginginig. Ayoko nito. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang mutya na nakasabit sa lig ko. May gayera sa pagitan ng liwanag at dilim. At ikaw, kagaya ng lolo mo, ay bahagi ng mga pipiliing tumindig. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ngunit may isang makapangyarihang nilalang na unti-unting ginising ang mga dating natutulog. Siya ang dahilan ng pagkawala ni Elias. Siya ang tunay na banta. "Anong gusto niyo?" Lumaban ako. Tanong ko, halos pasigaw. Hindi ko to gusto. Tahimik ang diwata. Ang tadhana, hindi tinatanggap, tinatahak. Bago siya magleho, iniabot niya ang isang lumang singsing, itim, may ukit na pareho ng simbolo sa kahon ni lolo. Kapag dumating ang oras, ito ang magbubukas ng daan. Ngunit mag-ingat, ang kapangyarihan ay may kapalit. Pagkauwi ko,
muling nabalot ng katahimikan ang bahay. Ni hindi ko nasabi kay nanay ang tungkol sa diwata. Lalo na nang malaman kung si Lando ay bigla na lang nawala. Wala siyang paalam. Ni hindi siya pumasok sa eskwelahan. Sabi ng tatay niya, baka raw nagtampo at naglakad palabas ng baryo. Pero ako, alam kong hindi basta nawala si Lando. Mula sa gabi ng pagkikita namin kay Elias, may bahagi sa kanya na nag-iba. Arang may laman ang mga mata niya. May dalang takot o lihim. Ngayon, ako na lang mag-isa. May mutya ako sa dibdib, may singsing sa bulsa, at may kwento ng lolo kong lumaban hanggang sa huli. Pero hindi ko pa rin alam kung kaya ko, o kung gusto ko ba talagang malaman ang lahat. Dahil kung totoo ang lahat ng baka hindi lang ako ang tagapagmana ng liwanag, baka ako rin ang susunod na puntirya ng kadiliman. Asjet. Simula nang mawala si Lando, parang unti-unting humina ang loob ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na iniwan niya. Siya lang ang kaibigan kong tunay na naniwala sa akin, sa kabila ng lahat. At ngayong siya ang nawala, pakiramdam ko ako ang may kasalanan. Madalas ko siyang mapanaginipan. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng bahay nila. Nakangiti, pero malungkot ang mga mata. Sa panaginip, palaging sinasabi ng bibig niya na, tumakbo ka, pero walang lumalabas na tunog. Tahimik lang, paulit-ulit. Sa araw, sinusubukan kong bumalik sa normal, pero sa bawat sulok ng baryo, nararamdaman ko ang pag-iwas ng mga tao. Arabang may mabigat na anino na nakadikit sa akin, at kahit hindi nila alam ang totoo, may kutob silang may mali sa akin. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang luma naming silong. Doon ko nakita ang isang batang babae na nakaupo, namumutla, at nanginginig. Dahan-dahan akong lumapit. "Why, okay ka lang?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero nang tiningnan ko ang mga mata niya, itim, walang puti. At bago pa ako makatakbo, bigla siyang tumayo at tumawa. Hindi tawa ng bata, kundi tunog ng matandang babae na parang gutom na gutom. Umetras ako. Napasigaw. Pero bigla siyang nawala. Parang usok. Pagka-uwi ko, pinilit kong sabihin kay nanay ang nangyari. Pero imbes na makinig, sinampal niya ang mesa at sumigaw. Tama na, anak. Ayoko na madamay pa. Dati na tayong tinataboy ng mga tao sa baryong to. Huwag mo nang dagdagan pa. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi lang ako tinatalikuran ng mga tao, peti na rin ng sariling ina. Peti ikaw, nanay, tanong ko, namumugto ang mga mata. Kahit alam mong hindi ko ito pinili. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at pumasok sa kwarto. Gabi-gabi, hindi na ako makatulog. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay, maliban na lang kapag kailangan. Sa tuwing tinitignan ko ang mutya, parang sinusunog nito ang dibdib ko. Para bang gusto nitong ipaalala sa akin na may dapat akong gawin, na hindi ko pwedeng takasan ang lahat ng to. Isang gabi, habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Hindi yung karaniwang kaluskos ng pusa o daga. Ito ay parang kuko sa kahoy. Kaskas. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Lumapit ako sa bintana. Walang tao. Pero may bakas ng paa sa putik sa ilalim ng punong santo. Hindi pa ako nakaka-recover sa kaba nang biglang may humawak sa balikat ko mula sa likod. Huwag kang matakot. Napalingon ako. Isa siyang matandang lalaking may puting balbas at mahahabang buhok. Nakasuot ng kulay abong balabal. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto, kahit na sigurado akong nakakandado ang mga pinto't bintana. Ako si Manong Igme. Sabi niya, albularyong tagabante. Ako ang kasamahan ng lolo mo noon. Hindi ko alam kung maniniwala ako agad. Pero may kung anong tiwala ang bumalot sa paligid niya. Parang may amoy ng insenso at gumemela, at ramdam mong hindi siya kalaban. Hindi pa huli ang lahat, patuloy niya. Pero kailangan mong pumili. Pumili, tanong ko. Sa puso mo, may sugat.
Sugat ng pagkabigo, sugat ng pagkawalay. At habang hindi mo yan hinaharap, hindi mo maaabot ang lakas na iniwan sa iyo ng iyong lahi. Tahimik lang ako. Inipigil ang luha. Pero ramdam kong totoo ang sinasabi niya. Ang aninong nakita mo kanina, hindi yan basta ligaw na kaluluwa. Isa yang sugo ng itim na aswang. Isa sila sa mga pinakamatanda at pinakadelikado. Ginugulo nila ang isipan ng mga pinili para umetras, para sumuko. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na kahoy na palawit. May ukit na mata at bituin. Ito ang buntal ng diwa. Sabi niya, isuot mo yan kapag pinasok ka ulit ng dilim. Makakatulong yan para hindi ka mabihag ng kanilang bulong. Pagkaalis niya, bigla siyang naglaho, harang hangin. Walang tunog, walang paalam. Kinabukasan, napagdesisyonan kong bumalik sa gubat, hindi para lumaban, kundi para makahanap ng sagot. Sa gitna ng masukal na kagubatan, tumigil ako sa isang bahagi kung saan may balon na matagal ng tuyo. Nakatayo ako roon, tahimik. Iniisip ko si Lando, si Nanay, si Elias, si Lolo. Lahat na nawala, lahat ng hindi ko naintindihan. Pero bago ako makalapit sa balon, may narinig akong boses mula sa ilalim. Anak ng liwanag, may kapalit ang katotohanan. Lumapit ako at sa dilim ng balon, may meta. Dalawang mapupulang mata na nakatingin sa akin mula sa kailaliman. Ang kaibigan mong mahal mo, hindi siya nawala. Isinuko kanya. Napatras ako. Hindi totoo yan. Bakit sa palagay mo, siya lang ang nawala? Bakit sa palagay mo, siya ang unang kinalimutan ka dahil may lihim siyang itinago? At sa oras na malaman mo, baka ikaw na ang bumitaw. Umetras ako, tumakbo. Habang tumatakbo, parang may mga kamay na gustong humablot sa akin mula sa puno, mula sa hangin. Erosuot ko ang buntal ng diwa. At sa bawat hakbang, nararamdaman kong ako'y nilalabanan ng mga nilalang sa paligid. Pero kahit anong takbo ko, hindi ako makakataka sa totoo. Dahil ang mas malalim na laban, hindi sa dilim sa labas, kundi sa dilim na nasa puso ko. At kung totoo ngang isinuko ako ni Lando, hindi kadiliman ang tatalunin ko, kundi ang sakit ng pagkakanulo. Askjet, simula nang bumalik ako mula sa balon, hindi na ako makatulog ng buo. Kahit nakapikit ako, ramdam ko ang mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o kung may kung sinong totoong nakamasid, pero palagi ko siyang nararamdaman. Madalas magpatay sindi ang ilaw sa bahay. Minsan kahit hindi ko binubuksan ang radyo, bigla itong tutunog, pero pabulong. May tunog ng mga boses na hindi ko maunawaan, para may nag-uusap sa ibang wika, pero paulit-ulit lang. Sa tuwing hapon naman, lumalakas ang amoy ng asupre sa paligid ng bakuran. Amoy na sabi ni Manong Igmi ay palatandaan na masamang nilalang na palapit na. Isang gabi, bigla na lang bumukas mag-isa ang pinto sa likod ng bahay namin kahit wala namang hangin. Pagtingin ko sa labas, wala ni isang tao. Pero sa lupa, may mga bakas ng paa, hindi normal. Mahahaba ang daliri at parang may kuko. Mula noon, alam kong hindi lang ako basta sinusundan. Kinukobkob na ako. Isang umaga, habang nasa ilalim ako ng puno ng mangga, kung saan kami madalas tumambay ni Lando noon, narinig ko ang kaluskos ng tuyong dahon. Paglingon ko, may lalaking dahan-dahang lumalapit, suot ang itim na hoodie at may dalang maliit na bag. Nang matitigan ko siya, halos mabitawan ko ang hawak kong mutya. Lando, tumango siya. Pero hindi agad nagsalita. Nanatiling nakayuko, parang nahihiya o natatakot. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagsabi? Tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko dahil sa bigat ng dibdib. Dahil may tinakbuhan ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung nanatili ako. Saka may nakita ako. Sagot niya, mahina ang boses. Yung gabing huli tayong nagkita. May pumasok sa panaginip ko. May babaeng maputi ang meta, nakalutang, at ang boses niya parang basag na baso. Sinabi niya, isa sa inyo ang isusuko. Pili ka.
Natahimik ako. Pinili mo ako, sagot ko halos pabulong. Hindi siya sumagot agad. Tao lang ako, kaibigan. Natakot ako. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hindi ko kayang takasan, habang ikaw mag-isa mong pinapasan lahat. Nagtagal kami sa ilalim ng punong yon. Walang salita. Pero sa katahimikan, ramdam ko ang takot naming pareho. At sa gitna ng takot, unti-unting bumalik ang tiwala. Hindi buo, pero sapat para magsimula ulit. Bumalik kami kay Manong Ig kinagabihan. Hindi siya nagulat na magkasama na kami. Oras na, sabi niya, hindi na siya nagtatago. Lumalapit na siya sa baryo. Isa-isa nang nawawala ang mga hayop at may 3 bata na natagpuan na tulala sa bukid. Wala nang alaala. Inakita niya sa amin ang isang sinaunang libro. May balet ng hayop bilang pabalet at mga pahinang tila isinulat sa sinaunang baybayin. Ayon sa kanya, ang kaaway namin ay hindi basta aswang. Isa siyang alalim, nilalang ng dilim na pinakawalan noong unang panahon at ngayon ay muling nagising dahil sa mga nabubulok na puso at kaluluwa sa paligid. Pinapakain siya ng takot, inggit, galit at pagsuko, sabi ni Manong Igm. Kapag nagtagumpay siya, hindi lang baryo natin ang mawawala, kundi ang balanse ng liwanag at dilim. Tinuruan niya kaming gumamit ng mutya, kung paano ito gamitin para protektahan ang sarili at sirain ang mga aninong sumusunod sa amin. Binilinan din niya kaming huwag ng matulog na mag-isa. Kapag ikaw lang mag-isa sa isang kwarto, mas madali kang pasukin ng panagimpan, isang uri ng attacking spiritual mula sa kaaway. Sa unang gabi ng aming pagsasanay, inaharap niya kami sa apoy. Dito mo makikita ang kahinaan mo, sabi niya. Tiningnan ko ang apoy. Sa simula, wala naman. Pero unti-unti, may lumitaw na imehe. Si nanay, umiyak, humihingi ng tawad. Si Lando, lumuluhod at sinasabi, hindi ko sinasadya. At sa huli, ako. Bata ako, umiyak sa gitna ng ulan, habang may 2 aninong nakatayo sa malayo, hindi lumalapit. Alam ko na ito ang araw na iniwan kami ni tatay. Napaurong ako. Halos masuka sa bigat ng naramdaman ko. Pero naramdaman ko rin ang isang malamig na kamay sa balikat ko. Si Lando. Hindi ka nag-iisa. Bulong niya. Pagkalipas ng ilang araw, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Hindi na lang basta anino ang dumaraan. Isang gabi, habang binabantayan namin ang isang abandonadong kamalig sa likod ng baryo, nakita namin ang isang nilalang. Matangkad, halos di tao ang anyo. Nakabalot sa itim na balabal at sa halip na mukha, itim na butas lang na may pula sa loob. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Pero naramdaman namin ang hangin na parang hinigop palabas ng mundo. Parang may bigat na dumagan sa dibdib namin. Hindi galit ang naramdaman ko, kundi kawalan ng pag-asa. Halos mapaluhod ako sa lupa. Si Lando, nanginginig. Pero sa huling sandali, kumislap ang mutya ko. Mainit, maliwanag, at sa kislap na yon, nawala ang nilalang. Umetra sa dilim. Simula noon, alam naming hindi lang ito basta labanan ng lakas. Isa itong labanan ng loob, ng paniniwala sa sarili, at ng pagharap sa mga sugat ng nakaraan. Pero habang tumitindi ang presensya ng kaaway, mas lumalalim din ang tanong sa isipan ko. Kapag dumating na ang huling oras, kakayanin ko ba? At kung talagang isa sa amin ang kailangang isakripisyo. Akala ko, unti-unti ko nang naunawaan kung sino ako at kung anong laban ang kinakaharap namin. Akala ko, sapat na ang katapangan, ang pagsasanay, at ang paniniwala sa kabutihan. Pero may mga bagay palang hindi kayang salagin ng tapang, lalo na kung ang mismong puso mo ang binibiyak. Isang gabi, habang nagbabante kami ni Lando sa gilid ng ilog, may kakaibang nangyari. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at ang tubig ng ilog ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Nag-aalangan akong lapitan, pero parang may humihila sa akin. Parang may mali sa ilog, sabi ko. Teka lang, sagot ni Lando, sabay abot ng kamay ko. Huwag kang basta lumapit. Pero huli na. Nang masilip ko ang ibabaw ng tubig,
Nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit hindi ako ang nakatingin pabalik. May mapupulang meta, at sa likod ko sa tubig, may hugis na nilalang na may mga pakpak na parang balat ng paniki. Muntik na akong mapaetras, pero bago pa ako makagalaw, biglang humigpit ang hawak ni Lando sa braso ko. Anong? Presensya na, mahinang bulong niya. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, may itim na usok na biglang bumalot sa paligid namin. Mabilis. May bigat. Nahulog ako sa lupa at hindi ko na makita si Lando. Umugong ang tenga ko. May naririnig akong boses na pause, parang bulong na paulit-ulit lang. Isa sa inyo ang sisira, isa ang ililigtas. Pagkaalis ng usok, nag-iisa na lang ako. Walang Lando. Walang anino. Walang tunog kundi ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa paligid. Kinabukasan, galit na galit si Manong Igmi nang malamang nawala si Lando. Ako na nga ang may hinala. Anya, may ibang lakas sa paligid niya. Hindi ko lang alam kung sa kanya ba talaga galing o pinapasok siya ng kaaway. Hindi siya traitor, sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi siya ganon. Hindi lahat ng pagtataksil ay sinasadya. Tugon ni Manong. Minsan, pinipili nilang hindi sabihin ang totoo at yon ang mas mapanganib. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magtanong. May mga bagay akong naalala, mga saglit na tila may alam si Lando bago pa namin matuklasan, mga panaginip niya na hindi niya buong ikinukuwento, mga beses na bigla siyang nawawala sa gabi. At ang pinakamasakit, ang gabing huli naming nakita si Elias. Si Lando ang huling nakausap niya. Baka may sinabi si Elias sa kanya. Baka may lihim silang dalawa. At ako, naiwan sa dilim. Hindi na ako nakatulog. At isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mutya, napansin kong may lamat na ito sa gilid. Hindi ko alam kung kailan ito nabasag, pero may liwanag na unti-unting lumalabas mula roon. Hindi na lang basta aso, kundi may halong puti at ginto. Kinaumagahan, bumalik ako sa lugar ng balon. Ramdam kong may kailangan akong malaman. Hindi pa ako ganap na nakakalapit nang biglang lumitaw si Dianan, ang diwata na unang nagbigay ng babala sa akin. Hindi na sapat ang tapang, ani niya. Kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Ipinatong niya ang palad sa balikat ko at sa isang iglap para akong hinila sa ibang mundo. Nakita ko ang mga alaala ng lolo ko, nakikipaglaban sa dilim, himaharap sa mga nilalang na hindi matukoy kung tao pa o halimaw. Nakita ko rin ang sarili ko, batang umiyak sa ilalim ng ulan, habang si nanay ay lumuluhod at humihingi ng tulong sa isang aninong nakatayo sa loob ng bahay. Hindi ako ang huling tagapangalaga, mahina kong bulong. Ako ang susi, sagot ni Dianan. Ikaw ang tagapagbukas, ang anak ng liwanag at anino. Sa dugo mo dumadaloy ang lakas ng perehong panig. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Ang ama mong iniwan ka? Hindi siya tao. Arang sumabog ang loob ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit, takot, pagtanggi. Paano magiging totoo yun? Paano ko babalikan ang lahat ng alaala ko kung lahat pala ay may bahid ng kasinungalingan? Hindi ka isinumpa, patuloy ni Dianan. Pero may dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng dilim at liwanag. At ngayon, alam na ng kaaway ang totoo. Pagkatapos noon, biglang nagdilim ang langit. Umambon ng abo. At sa hangin, may tunog ng pag-iyak ng maraming bata, sabay-sabay, malayo, pero malinaw. Pagbalik ko sa baryo, ilang bahay na ang iniwan ng mga tao. May nawawala na namang isang matandang albularyo sa kabilang bukid. Wala ni isang bakas, pero ang mga hayop nila ay natagpuang patay, tuyot, harang sinipsip ang kaluluwa. Tumayo ako sa gitna ng baryo, hawak ang mutyang may lamat. Ramdam ko ang dagundong sa ilalim ng lupa. Hindi pa dumarating ang huling labanan, pero papalapit na. At ang kaaway, hindi lang siya basta halimaw. Hindi lang siya nilalang ng dilim. Gabi ng kabilugan ng buwan. Ang baryo ay tila huminto sa paghinga. Wala kang maririnig kundi ang malakas na hampas ng hangin sa mga dahon at ang marahang pagtunog ng mga kawayan sa bakod.
Ang himpapawid ay madilim, kahit may buwan, at ang lupa'y parang lumalamig mula sa ilalim. Tumayo ako sa gitna ng lumang palayan, kung saan lahat ay magsisimula o matatapos. Sa kamay ko, hawak ko ang mutya, ngayon ay halos buo na ulit, kumikislap ng asul at ginto. Sa dibdib ko, ang buntal ng diwa ay mahigpit na nakasabit. Ramdam ko ang kabog ng puso ko, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng narinig at nalaman ko. Ako ang susi, anak ng liwanag at anino. Dala ko sa dugo ang dalawang puwersang dapat sana'y makalaban, pero ngayon, magtatagpo sa loob ko. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang anino matagal na naming hinahanap, ang alalim. Matangkad, balot sa itim na balabal, at ang mukha, walang meta, walang ilong, kundi isang malawak na hukay ng kadiliman. Sa bawat hakbang niya, nanginginig ang lupa. Sa paligid, nagsimulang magliyab ang mga damo, pero ang apoy ay kulay itim. Tagapagbukas, aniya, ang boses ay parang batingaw na sirang tumutunog. Dumaiting na ang huling sandali. Lumingon ako. Wala si Manong Igm. Wala si Dianan. Wala si Nanay. Ni si Lando. Ako lang. Sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Dumating na. Bigla siyang sumugod. Mabilis. Parang hangin. Tinapon niya ako sa air at bumagsak ako sa putikan. Nasugatan ang braso ko, pero hindi ko binitiwan ang mutya. Tumayo ako, hirap, pero may apoy sa loob ko na ngayon lang lumabas. Hindi mo ako kayang talunin, sabi niya. Dala mo ang kadiliman. Isa ka sa amin. Hindi, sagot ko. Dala ko rin ang liwanag, at hindi mo ako pag-aari. Binato ko ang mutya sa lupa. Sa pagbangga nito, bigla itong nagliwanag. Isang gintong liwanag ang bumalot sa paligid, at sa gitna ng liwanag may lumitaw. Si Lando. Nakatayo, sugatan, pagod. Pero may hawak siyang singsing na pamilyar. Hindi ako tumakbo. Anya, hinahanap ko ang puso ko. Ngayon, buo na ulit. Ngumiti ako, kahit may luha sa mga mata ko. Magkasama kaming lumaban. Habang inaatik kami ng alalim, binikas namin ang orasyon na tinuro ni Manong Igm. Ang hangin ay umikot, ang liwanag mula sa mutya at singsing ay nagtugma. Tumigil ang alalim, sandali, parang nasaktan. Pero bigla siyang sumigaw. Isang malakas na alingaungaw ang pumunit sa hangin. Napasubsob kami ni Lando sa lupa. Naramdaman ko ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Pakiramdam ko, ubos na ang lahat. Hindi sapat ang liwanag mo, anang alalim. Dahil sa puso mo, may sugat. At doon ako papasok. Bigla akong binalikan ng lahat. Ang pagkawali kay tatay, ang paglayo ni Lando, ang pagtalikod ni nanay, ang takot ko na hindi ako sapat. Lahat ng sakit, bumalik sabay-sabay. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit may kamay na humawak sa akin. Si Lando. Hindi mo kailangang buuin ang sarili mo mag-isa. Sabi niya. Sa saglit na yon, parang may nabasag sa loob ko, isang matagal ng pader. At sa pagbagsak nito, dumaloy ang liwanag mula sa dibdib ko. Hindi apoy, hindi orasyon, kundi alaala. Alaala ng kabutihan, ang pag-ibig, ang mga taong lumaban bago ako. Tumayo ako. Inilapit ang mutya sa dibdib ko. At habang lumalapit ang alalim, isinubo ko ito. Kumikitid ang paningin ko. Ang lahat ay nagliwanag. Ang boses ng alalim ay unti-unting nawala. Sa halip, narinig ko ang isang pamilyar na boses, malumanay, mapagkalinga. Anak, boses ni nanay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang lumaban. Nang dumilat ako, wala na ang alalim. Nakahandusay sa lupa ang isang katawan, hindi halimaw, kundi isang batang lalaking umiiyak. Sa mata niya, may luhang itim at sa kamay, may bakas ng kadiliman. Anong? Tanong ko, pero hindi ko maituloy. Siya ang naging sisidlan ng dilim. Isang kaluluwang nawalan, kinain ng sariling hinagpis. At ngayon, wala na ang kapangyarihan niya, isa na lang siyang batang humihingi ng tulong. Lumapit si Lando. Hindi lahat ng halimaw ay masama.
Minsan, sila'y dating tao lang napagod. Tahimik kaming naglakad pauwi. Kasama ang batang iyon. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero sa katahimikan, alam naming tapos na ang isang yugto. Pero habang papalayo kami, may narinig akong huni ng ibon, malamig, hindi karaniwan. At sa langit, may isang aninong lumilipad. Mabilis. Parang may sumasama sa hangin. Tumingin si Lando sa akin. Nararamdaman mo rin, tumango ako. Ang mutya sa dibdib ko, kahit wala na sa loob, ay biglang umiinit muli. Bulong ng hangin. Isang paalala. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling bumalik ang alalim. Tahimik na ang baryo, pero hindi na rin ito katulad ng dati. May mga bahay pa ring iniwan ng mga natakot, at ang ilang mga pamilya ay hindi na bumalik. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, unti-unting bumalik ang liwanag, ang mga batang naglalaro sa tabi ng ilog, ang matatandang muling nakakap sa silong ng puno, at ang mga kabataang naglalakad sa pilapil ng sabay-sabay. Pero ako ay hindi na rin katulad ng dati. Ang mutya ay hindi na bumalik. Ayon kay Manong Igme, isinama na ito ng liwanag sa ibang daigdig, kung saan kailangan itong muli. Naiwan sa akin ang singsing, ang buntal ng diwa, at ang alaala ng lahat ng nangyari. At habang minsay naririnig ko pa rin sa gabi ang huni ng malamig na ibon o ang sutsot ng hangin na tila may dalang babala, alam kong hindi ko na pwedeng talikuran ang aking tungkulin. Bumalik si nanay. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga bakod na nasira sa bakbakan, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng bahay, hawak ang lumang kahon ni Lolo. Hindi siya nagsalita agad. Ni ako, pero nang magtagpo ang aming mga mata, sabay kaming lumapit. Patawad, anak, bulong niya. Natakot lang ako sa'yo. Sa katotohanan baka mawala ka rin, tulad ni tatay mo. Pero mali ako. Mali ang iniwasan ko. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami ligtas ngayon. Ni hindi ko napigilan ang luha ko. Arang bata ulit ako na yumakap sa kanya. At sa wakas, buo na ulit kami. Hindi perpekto, pero buo. Si Lando, sa kabila ng lahat, nanatiling kasama ko. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya, lalo na nang malaman ng ilan ang bahagi niya sa pagdating ng panganib. May ilang hindi na siya kinausap. May mga matang laging may hinala. Pero hindi siya umalis. Kung kailan ako dapat lumayo, saka ako natutong lumaban. Aniya minsan habang nag-aayos kami ng bubong ng lumang kamalig. Kung aalis pa ako ngayon, para ko na ring tinanggap na halimaw ako. Pero hindi ako susuko. Bawat gabi, binabantayan namin ang hangin. Hindi dahil inaasahan naming bumalik ang dilim, kundi dahil gusto naming maging handa kung sakaling may ibang darating. Tinuruan ako ni Manong Igme ng mas malalalim na dasal, ng mga tanim na pananga, at ng mga lihim na salita sa lumang baybayin. At kapag wala na siya, ako raw ang magtutuloy. Si Dianan ay hindi na muling nagpakita, pero alam kong nariyan siya. Minsan sa gabi, may hangin na may dalang bango ng bulaklak na wala sa paligid. At kapag nararamdaman ko yon, alam kong binabantayan niya pa rin kami. Yung batang niligtas namin, ang dating sisidlan ng alalim, inalagaan namin siya. Pinangalanan siyang Gabriel. Tahimik lang siya, bihira magsalita. Pero tuwing gabi, tinuturo niya sa akin ang mga bituin gamit ang maliliit niyang daliri. At minsan, napapangiti siya. Hindi ko alam kung kaya pa niyang bumalik sa pagiging normal na bata, pero kung pag-asa ang tatanungin, naroon pa rin sa kanya. Isang araw, habang palubog ang araw, tinawag ako ni Lando sa buro sa likod ng baryo. Doon kami madalas tumambay noong mga bata pa kami. Nakaupo siya, hawak ang singsing. Anong pakiramdam? Tanong niya habang nakatingin kami sa araw na papalubog. Parang hindi ko pa rin alam kung tama ba ang lahat ng desisyong ginawa ko, sagot ko. Pero sigurado akong hindi ko pagsisisihan ang nilabanan ko. Baka yon ang tunay na tapang, anya, yung lumalaban kahit hindi sigurado. Tahimik kaming naupo, habang ang langit ay nagkulay kahel at ginto. Sa pagitan ng pagod, may kapayapaan. Sa likod ng lahat ng sugat,
may panibagong lakas na nabuo. Minsan pa ring bumabalik ang takot, lalo tuwing maulan ang gabi o kapag nawawala ang mga anino sa ilalim ng ilaw. Pero hindi na ako natitinag dahil alam ko na kung sino ako. At higit sa lahat, alam ko na kung para saan ako narito. Ang baryo ay muling nabuhay. Ang mga kwento ng dilim ay dahan-dahang naging alamat, pabulong na ikinukuwento ng matatanda sa mga bata habang naghahapunan. Pero sa gitna ng kwentuhan, may laging nakatitig sa akin ng bahagyang mas matagal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang kung dumilim man ulit ang langit, may magtatanggol. At kung dumating man ang panibagong gabi ng pagsubok, hindi na ako tatakbo. Hindi dahil hindi ako natatakot, kundi dahil alam kong sa bawat dilim, may liwanag na matiyagang naghihintay. At minsan, ang liwanag na yon ay ikaw pala mismo. Aschet. Noong una ko siyang nakilala, akala ko isa lang siyang tahimik at simpleng tao. Isang taong may malalim na iniisip pero hindi mo masabing masama o mabuti. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang lalaking kilala lang sa tawag na Tio Elias. Hindi siya talaga taga roon, pero ilang taon na rin siyang naninirahan sa lumang bahay sa dulo ng kagubatan. Matandang bahay na laging sarado ang mga bintana kahit tirik na tirik ang araw, at ang paligid ay laging may amoy ng sinunog na dahon. Hindi siya nakikisama, hindi siya umaattend ng pista, at kung minsan lang talaga siya makikitang bumababa sa bayan para bumili ng bigas o kandila. Pero ang totoo, hindi siya palaging ganito. Ayon kay Lando, ang matalik kong kaibigan na taga roon din, si Tio Elias ay minsang naging kilalang manggagamot sa kanayunan. Marunong siyang bumikas ng orasyon, marunong siyang humawak ng mga halamang gamot, at madalas siyang tinatawag sa mga baryo kapag may bata na sinapian o may sakit na hindi may paliwanag ng doktor. Pero isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Isang pamilya sa kabilang baryo ang biglang nawala. Lahat sila, tatay, nanay at 2 anak, biglang hindi na nakita. At ayon sa tsismis, si Elias daw ang huling taong pumasok sa bahay nila. Simula noon, nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. May mga nagsasabing nakita raw siyang hubad at duguan sa gitna ng kakahuyan habang tumitilawk ang mga manok kahit 10 oras ng gabi. May isa pang kuwento na may batang nakakita raw sa kanya na naglalakad ng patalikod habang nakatingala ang ulo at ang mga mata niya ay pula sa dilim. Pero si Lando, kahit takot, ay palaging naniniwalang may dahilan si Elias. Hindi raw siya masamang tao. Kaya isang gabi, dahil sa matinding usisa at kabataan naming puno ng katapangan, nagpasya kaming dalawin siya. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko kay Lando habang tinatahak namin ang madamong daan papunta sa bahay ni Tio Elias. Takot ako, sagot niya habang tumatawa ng pilit. Pero mas takot akong mamate nang hindi nalalaman ang katotohanan. Pagkarating namin, hindi namin inaasahan ang aming nadatnan. Hindi siya galit. Hindi rin siya natatakot. Nakaupo lang siya sa may balkonehe. Parang alam na niyang darating kami. Gabi na. Ang mga usisero, madaling kinakain ng dilim, sabi niya habang hindi tumitingin sa amin. Niyaya niya kaming pumasok. Sa loob ng bahay, amoy pa rin ang usok ng kamangyan. May mga lumang libro, bote ng mga pinatuyong ugat, at larawan ng mga hindi pamilyar na simbolo sa dingding. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat, isang malaking mapa ng Luzon na may pula at itim na mga tuldok sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ano po yan? Tanong ni Lando. Mga baryong pinuntahan ko, sagot niya. Mga lugar kung saan may mga mangkukulam na kailangang alisin. Natahimik kami. Hindi ako pumapatay na inosente, dugtong niya. Ang totoong mga halimaw ay yaong mga ginagamit ang itim na salamangka para mang-api at pumatay. Ako lang ang gumaganti. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o tatakbo na palabas. Pero ang mga mata niya, may lungkot, may galit, at may lalim na hindi mo may paliwanag. Para bang hindi siya isang halimaw,
kundi isang nilalang na isinumpa ng kanyang sariling layunin. Doon namin nalaman ang totoo. Si Tio Elias ay hindi basta tao. Isa siyang aswang, pero hindi tulad ng mga kinatatakutan natin sa mga kwento. Isa siyang tagatugis, tagapaglinis. Isa siyang nilalang na inyale ang sarili para lipulin ang mga mangkukulam at mambabarang na lumalason sa mga baryo. Mula sa gabi na iyon, para may binuksan siyang pinto sa pagitan ng mundong alam namin at ng mundong hindi dapat naming ginagalaw. Nagsimula na kami makakita ng mga kakaibang pangyayari, mga ibong laging nasa bubong sa tuwing sasapit ang hating gabi, mga alingaungaw sa kagubatan na parang boses ng babae na umiyak pero walang katawan, at mga aninong dumadaan sa salamin pero wala naman sa likod mo. Isang gabi, habang pauwi kami galing sa bahay ni Elias, himinto si Lando. May napansin ka ba? Tanong niya. Ano? Sagot ko. Kanina pa tayo sinusundan, pero hindi tao. Lumingon ako, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang nilalang na nakatayo sa may gilid ng kakahuyan. Kulay abo ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata walang puti. Nakatingin lang siya sa amin. At bago pa kami makatakbo, narinig namin ang mababang tinig mula sa likod namin. Huwag kayong matakot. Siya ang susunod. At paglingon namin, wala na si Elias. Simula noon, wala na ring bumalik sa bahay niya. Pero tuwing may nawawalang bata o biglaang pagkamatay sa ibang baryo, isang bagong pulang tuldok na naman ang lilitaw sa mapa ni Elias. At sa bawat alamat ng bagong tagapuksa ng mangkukulam, isa lang ang tawag sa kanya, ang aswang na tagatugis.